Hello po, kumusta po kayong lahat? Saan man kayo naroon, lagi po kayo mag-iingat. Welcome po ulit sa ating channel, ang showpool.ph. Ngayon po ay ika-22 ng Hunyo, taon 2024 or 22nd of June 2024. Ang topic po natin ngayon ay yung pa rin pong pinag-uusapan na pag-resign ni VP Sara sa kanyang DepEd Secretary. Mayroon daw po mga dahilan. Ano naman po kayo mga dahilan na yun? At may mga eksperto nagsasabi na kaya siya nag-resign, gawa ng ganyan, ganito. So panonoorin natin. At isa pa rin po sa pag-uusapan natin, yung pa rin pong paglusob pa rin po ng mga kapulisan natin dyan po sa Kingdom of Jesus Christ. Pero meron po silang isang sityo o isang mga lugar ng mga katutubo na hindi naman parte ng KOJC ay pinasok po ng ating mga kapulisan na hindi po sakop ng Kingdom of Jesus Christ o ng mga properties ng KOJC. At yung pong mga katutubo ay natatakot na ngayon. So panonoorin po natin yun. May video po doon na kinalap ng SMNI. At yun po rin pong konting update natin sa dyan po sa West Philippine Sea. So magbibigay po tayo ng update dyan. So pero bago po yan, tayo po ay update muna sa ating currency exchange. Yan po ang ating pong US dollar ay 58.864. Ayan po, 1 US dollar po yan. Canadian dollar 42.978. Japanese yen 0.368. British pound 74.51. Euro 62.958. Emirates dirhams 16.028. Hong Kong dollar 7.5412. Kuwaiti dinar 191.89. At ito pong ating Saudi Arabian Riyal ay 15.697. Yan po ang ating latest currency exchange. So punta po tayo sa ating topic. Yun pong sa pag-resign ni VP Sara. So panoorin po natin yung ibang video dyan. Marami na ang naglalabasang espekulasyon kung bakit nagbitiw bilang kalihim ng Department of Education si Vice President Sara Duterte. Pero para sa isang veteranong mamamahayag, tila nagkaroon ng kakulangan sa suporta mula sa Marcos administration ang Vice Presidente kaya siya nagbitiw sa pwesto. Narito ang balita ni Carlo de la Peña. Nitong June 19, 2024 ay nagbitiw na sa pwesto bilang kalihim ng Department of Education ng DepEd at Vice Chairperson ng NTF-ELCAC si Vice President Sara Duterte. At ang naturang desisyon ng pangalawang Pangulo ay umani ng iba't ibang pananaw. Para sa veteranong mamamahayag at political commentator na si Jay Sonza, tila hindi niya sinusuportahan ng Marcos administration ng mga hakbang ni VP Sara upang mapaunlad ang tanggapang hinahawakan nito. She's not getting the support of the administration. Number one, sinuportahan kunyari siya ng 125 million na pera ng Office of the President, and yet it was the same Office of the President who provided all the documents to pin her down on an allegation which is not true, no? Na anong tawag nito, na nilusta yung pera, yung intelligence fund. Ani Sonza So grabe po no, yung pong Office of the President na saan po nag-request si VP Sara ng pondo para sa kanyang magamit dyan po sa kanyang DepEd sa Secretary, sa Office of the Vice President, ay yung pa rin pong Office ng Pangulo ang nagbigay ng mga dokumento para kalabanin po or na sabi ni Mr. Jason sa para sila po ang kumalap ng ebidensya para po pabagsakin si
BP Sara. So gaano po kasakit yun? Ewan po natin kung ano po yung katotohanan dyan, pero ito po yung sinasabi ni Mr. Jason Sa. Bagamat walang nakitang kamalian sa ginawa ni VP Sara na batay sa report ng COA ay sa Kamara naman siya idiniin kung saan nandoon ang ilan sa mga malalapit na kaalyado ni Marcos Jr. So, to me, that's stab in the back. Pagdating naman sa layunin ni VP Sara na mapaganda ang learning environment ng mga kabataan ay tila iba rin ang ginawang suporta sa kanya. Gumawa ng magandang programa ang DepEd, anong support ang binigyan nila? Puro token. Ang kailangan mo ng administrative support in terms of providing, anong tawag nito, alleviation doon sa mga teachers para makakakuha ka ng mga non-teaching positions. You need at least no less than 15,000 minimum or 30,000 non-teaching positions sa DepEd, which they requested. Ang binigay ng present dispensation, 5,000 or 2,500. Yun lang approved ng DBM. Kaya naman sa kalkulasyon ni Sonza, mahuhulog na tig-iisa ang clerk sa bawat munisipalidad na aasikaso sa lahat ng mga pangangailangan o concerns ng mga guro sa isang lokalidad. At kung saan niya ang nasa posisyon ni VP Sara ay ganito rin ang kanyang gagawin. Kung ako, if I'm not getting the support at nagpapakamatay ako para makapaglingkod sa bayan, maglagay na lang kayo ng iba. Probably, she can make more miracles than I can. Kung maaalala, matapos magwagi ni na PBBM at VP Sara noong 2022 election, ay itinalaga ito bilang kalihim ng DepEd. Pero bago pa man nagpahayag si VP Duterte ng pagbibitiw sa mga pwesto, ay dumaan na ito sa samot-sabring pagsubok na kinasasangkutan rin ng mismong pinsan ng Pangulo na si House Speaker Martin Romualdez at ang unang ginang na si Liza Araneta Marcos. Grabe talaga yung ginawa ng magpinsan na yan sa BP Sara. Hindi ko alam yung mga supporters nila bakit hindi makita itong ginawa ng mga nasa gobyerno kay BP Sara. Samantalang noon, kung paano sila pumupunta ng Davao at para kausapin si BP Sara at sila ay suportahan, sumama sa kanila sa eleksyon, na yan naman ay pinagbigyan. Andyan po, may mga picture po dyan. Andyan po sila, Senator Amy, si Pangulong Bongbong, si Speaker Romualdez. Kahit na po andyan po na nagdudumilat ang mga ebidensya na sila po ay nagpunta doon at kinakausap at may mga video-video pa nga. At ito pong mga vlogger ng administrasyon, hindi ko ba alam kung may mga mata ba to? Asan ba yung mga napakahirap lang mahirap magsalita at baka may masabi kang hindi maganda dito sa hindi natin alam kung pero may mga supporters din naman si BP Sara dyan po sa ating sa Senado at yung iba ay ayaw pang magsalita. Hindi natin alam kung ano ang dahilan nila. At panoorin po natin si Senator Robin, nagsalita na po, nagbigay po na siya ng ibang pahayag. Pero doon po sa kamera, huwag na tayong umasa doon. At yun po ay mga yun doon. Mga lahat po yun ay nakabusal ang bibig binusalan na ni Speaker Romualdez. So panoorin po natin yung pahayag ni Senator Robin Padilla. Robin Padilla, kaugnay sa naging marahas na paglusob ng PNP staff sa mga religious compounds ng KOJC, kasabay ng paghihikayat kay Senator Risa Hontiveros na magsagawa din ng investigasyon sa Senado. Samantala, naniniwala si Senator Padilla na ano kayang ni Senator Hontiveros? Gagawa kaya siya ng investigation dito sa nangyari na yan sa KOJC, dahil yan pala ay yung sa mga kababaihan at sa mga bata, si Senator Hontiveros po dapat ang mag-imbestiga dyan. So titingnan po natin, yan ay malalaman natin kung ano magiging hagbang ni Senator Hontiveros dyan. Isipan ni Vice President Sara Duterte ang kanyang desisyon na magbitiw sa gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Narito ang balita ni Hannah Jane Sancho.
Naniniwala si Senator Robin Padilla na hindi nagpadalos-dalos si Vice President Sara Duterte sa desisyon niyang magbitiw sa gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Desisyon yan ni VP at ako naman naniniwala na sa lahat ng desisyon ni VP pinag-isipan niya. Record ang magsasabi na si VP ay isang profesional na tao, isang abogada, isang mayor na naging mayor ng 3 beses dito sa Davao na walang iniwang utang. Kaya kailangan tandaan po yan ng mga kumukutya sa kanya na nagsasabi na hindi, si VP pumalpak. Saan? Siya nga lang yung ahensya lang ng gobyerno niya ang laging binibigyan ng award na talagang nagtatrabaho. Ani Padilla, makatutulong kay Pangulong Marcos Jr. ang desisyon ni VP Sara upang hindi na ito mahirapan pang manimbang. Itong desisyon ni VP, desisyon niya yan para yung ating Pangulo, hindi na siya manimbang. Kumbaga, Ano ba titimbangin ni Pangulo? Dahil na wala siyang tinimbang, dahil natimbang niya na doon siya, suporta siya doon sa pinsan niya na si Romualdez. Dahil kahit kailan hindi nagbigay ng pahayag si BBM sa mga nangyari diyan sa pagbibitiw ni BP Sara at doon po sa harang ng kanyang confidential fund. Wala pong binigay na pahayag si Pangulong Marcos diyan sa kabila ng siya ang nagbigay ng pondo. Sinabi na po nung kanina ni Mr. J. Sonsa. At wala tayong asahan sa ating Pangulo. Kahit na dyan sa nangyayaring sa South China Sea na yan, sa West Philippine Sea. At hanggang ngayon, wala pa rin pahayag ang ating Pangulo. Ano ba yung ating Pangulo? May bibig ba yan o ano ba yan? Yan po, nasanay po siya noon sa panahon ni dating Secretary Big Rodriguez. Lahat ng binabato sa kanya si Attorney Big Rodriguez po ang sumasalo. Siya po ang sumasagot. Yun po pero ngayon po yung pong pinalit ni BBM sa kanyang executive secretary na si Big Rodriguez. Yan po si Bersamin. Si Lucas Bersamin ang pinalit. At may pahayag na tungkol sa China noong isang araw o kahapon yata yun na aksidente lang daw yung nangyaring paglusob ng mga Chinese Coast Guard doon sa naputulan ng daliri. Ayun daw ay aksidente. Binibigyan niya ng kalayaan yung ating Pangulo na lumakad ng walang tinitimbang. Ako, ang ganda-ganda ng example na ginawa ni BP. Sinacrifice niya yung kanyang oposisyon para magkaroon ng katahimikan. At siya naman, magawa din niya yung kanyang trabaho bilang VP. Ang linaw naman ng kanyang sulat, diba? Gagampanan niya yung kanyang pagiging Vice Presidente. Kaya ako'y hanga talaga kay Ma'am Sara. At ako naman, bilang, siyempre, alam naman ng lahat, ako ay dala niya sa unity. So kung saan si Sara, doon ako. Simple lang. Samantala, hindi naman maitago ni Senator Padilla ang pagkadismaya kasunod ng marahas sa paglusob ng mga armadong PNP SAF at CIDG sa mga religious compound ng The Kingdom of Jesus Christ. Particular na sa headquarters nito sa Davao City, Prayer at Glory Mountain na matatagpuan sa paanan ng Mount Apo at sa Kitpog Compound sa Malungon, Sarangani Province. Ikinalungkot ng senador na labis na naapektuhan ng mga batang nakatira sa mga religious compounds na ito. Una po sa lahat, ang message ko ay yung mga bata kasi tandaan po ninyo ang sabi ng mga expert, ang parang sponge ang utak ng bata. Pagka nakakita sila ng mga ganyang bagay, dadalhin nila yan. At pag dinilan nila yan, medyo malungkot kasi sa psychology, parang yung tagapagligtas natin, yung tagapagtanggol natin, yung mga inaasahan natin, na civilian,
yung kanilang item na gobyerno, civilian yan ang pulis. Hinikayat naman ni Senator Padilla si Senator Risa Ontiveros na imbestigahan sa Senado ang paglusob ng mga religious compound ng KOJC na nagdulot ng matinding pagkabalisa at trauma sa mga bata, maging ang mga kababaihan ay dumanas din ng karahasan sa kamay ng mga armadong otoridad. Kailangan anya na maging patas ang senadora sa gagawing pagdinig dahil nasa ilalim ng komite nito ang pagtutok sa kapakanan ng mga kababaihan at kabataan. Kailangan natin. So sa tingin niyo po ba ay gagampanan ni Senator Hontiveros ang panawagan ni Senator Robin Padilla? Dahil yan po raw pala ang nasa hawak na komite ni Senator Hontiveros. Yan po yung sa mga kabataan, sa mga kababaihan. Siya po yung kailangan mag-imbestiga dyan. So yan, aantayin po natin yan. Yan panawagan ni Senator Robin Padilla na yan kay Senator Risa Hontiveros. Kahit na po yung mga human rights advocate, wala po akong naririnig. Bakit dapat sila po yung isa sa mga tututol dyan sa mga nangyari na yan. Pero hanggang ngayon, wala pong tayong balita. Yun, gamutin. Kailangan yan harapin. Hindi lang para sa akin, hindi lang yung approach ng kung illegal ba o tama ba yung nangyaring raid, kundi pati yung epekto nun. Dapat yan siguro tingnan din ng committee ni Ma'am Risa, dahil committee niya yan, Women and Children. So dapat tingnan din niya yan para balance tayo. Kasi may naging epekto talaga. Kasi wala naman pinipili ang batas. Dapat fair tayo. Dito sa nangyaring to, malinaw na mayroong mga biktimang bata. At makikita lang natin, yung mga batang yan, makikita lamang nila at magkakaroon lang naman ng masasabi nating therapy kung makikita nila na ang taong bayan, ang mga senador, pinaglalaban din sila. Kailangan maramdaman din sila ng mga batang ito. Pilipino yan. Nasa isang bansa tayo. May nangyaring ganito, dapat maramdaman ng mga batang yan na kinakalinga din natin sila. Samantala may mensahe naman si Senator Padilla para sa mga kingdom citizen. Ang message ko sa ating mga kapatid dyan, maging matatag po kayo at ito pong mga ganitong pagsubok na dumadating sa inyo. Ito po yung sinasabi sa atin, hindi lang sa libro ng Biblia, kundi sa Biblia ng mga Muslim, ang Quran, ganyan, na tumatamis yung faith mo kapag nakakaramdam ka ng mga ganitong pag-uusig. Yung katuruan na binabasa mo, nakikita mo sa'yo, so ibig sabihin, ikaw na yun. Ikaw na ngayon yun. Napakasarap ng pakiramdam na yun. At ito pong bagay na ang dala po ninyo ay gospel. Dala po ninyo ay message ng Panginoon. Isang bagay po yan na napakasarap ipaglaban. Yan po kumbaga kung titingnan natin ang history ng kasaysayan ng Christianity, talagang nandun talaga yun. Yung pagsubok pag dumating, kung paano mo siya tatanggapin. Kaya lakasan niyo po yung loob niyo, kasama niyo po ako, nagdarasal at matatapos din po lahat ng pagsubok na to. At pagkatapos nito, matagumpay tayong lahat, inshallah. Para sa Diyos. Inshallah, yan po ang pahayag ni Senator Robin Padilla. So, isang pagsaludo po para kay Senator Robin. At palakpakan po natin yung mga ganyang pahayag at talagang hindi po siya nanahimik. Sana po yung ibang senador din natin magsalita. Kagaya ng ibang mga dati yung mga suporta pa ng kabila, nung ayaw po magsalita ni BP Sara, pilit nilang pinagsasalita diyan po sa West Philippine Sea. Hindi naman pong trabaho ni BP yan at ng kahit sino man. Lagi ko po sinasabi niyan, ayan po ay trabaho ng ating Pangulo. At meron naman pong nagsabi na at meron naman pong bagong pahayag si Secretary Teodoro, si Gibo, at ipapakita ko sa inyo mamaya. So yan, dito po muna tayo sa issue ng KOJC. At panoorin po natin naman yung
paglusob ng mga pulis doon po sa lugar ng mga IPs na hindi naman sakop ng compound or ng pag-aari ng KOJC. Panoorin po natin. Saan sa mga religious compound ng The Kingdom of Jesus Christ nitong Adyes ng Hunyo ay hinalughog din ng mga ito ang mga kabayan ng katutubo na nakatira sa paligid ng KOGC compound sa sitio Kitbug, Malungon, Sarangani. Ang naturang insidente nagdulot ng matinding takot sa mga katutubo. Narito ang balita ni James San Pedro. Isa daw ilang tuyo ya. Ang ilang giingon sa kwadrin lagi butang picture. Ang ilang giingon sa kuha mga Canada. Nya tapos gibutang diri tapos ingon sila sa kasir na may search warrant mga pay pagsulog nila. Na may search warrant na may mga tao gipangita. Nakakita ka silang search warrant na Wala. nabasa. Wala, picture lang. Atong picture akong nakita. Picture ni Sir Inting nga Canada ug si Jacqueline Roy akong nakita nga picture. Tiklop naman nila dayon. Pero ang ilang gingon walo. Manila ipakita sa kuha. Nay, mangutana unta mi ug unsa katong nahitabo diri tong Lunes, nay? Sayo sa buntag. Oo, sindalo. Sige, naog na ko. Maski siguro citizen ka, dire na ka, gawas. Nay. Tuha kami. Tuha. Sige, gawas na kami. Nga sila gipakita. Oo, abay na ko kung dire fastol. Wala. Nanigawas ka na, ngit-ngit panto. Sakit mong ulo na ko sa sige, gawas ka. Nadugay ka sa gawas. Higahin ako. Sakit mong ulo na ko. Sige na. Gawas ka. Ama ni tuktok sila dire. Kani? Wala. Diretso. Wala na tuktok. Diretso. Si sundalo. Unsa daw ilang tuyo, nay? Pastol. So yan po sabi ni nanay, may translation po yung English. Yan po yata yung kanilang lengguwahe dyan. Pero sabi wala nang katok-katok, pasok na agad yung mga pulis. At talaga po may paglabag po sa Article 3 yan ng Bill of Rights. Yan po yung nakasaad sa ating saligang batas. Hindi natin alam bakit ganyan ang ginagawa ng ating mga gobyerno na yan. Yan po, hindi po gagawin ng mga pulis yan kung wala pong utos ng nasa taas. Napaka-imposible pong basta na lang papasok ang mga pulis dyan na walang utos. Natural, utos yan sa kanila. Dapat talaga makasuhan yan, maimbestigahan talaga yung nangyari na yan dyan. Pwede naman nila ipagtanggol ng kanilang sarili. Dahil sila ay nasa gobyerno at maraming magpoprotekta sa kanila. Ang kawawa itong mga nadamay ng mga katutubo at yung mga iba pang mga bata at mga kababaihan doon sa compound. Sabi nga po ni Senator Robin Padilla na nawagan siya kay Senator Hontiveros, so maging patas, imbestigahan kung ano yung kailangang malaman dyan sa nangyari na yan. Ito lang tuyo. Very sakit mo. Kung sa oras man magian hidirite. Requirement to, alas 4, ay wala pa yung alas 4. Yun sa man yung pagkabalot eh. Wala, may nakabalo pag nag-ayo na sila. Wala mo na ilang tuyo pag kanan ba like duha tulo sila mag-average. Tulo sila sa bali. Hindi rin sila sa pikas, wala akong pablo kung sila pakita na sa akong barang itong papel. Yan na ay nauna presto, katong mga 5 nga kuan. Babae sila. Nag-ayo mo sila. Kung masulod, niya maggawas sa balay. Kung ay matulog sa sulod, magpagawason. Niya maglili lang sila. Ito yung lang. Ay, nagkain na maanin. Nasa papel. Hindi mo nila. Ay, duga naman sila mga nakiri. Ano kaila sa TV naman naman sila kitaan. Kung nag-uno ko sa akong anak na video sila, malok man sila. Kasi masugot sila. Kanon lang. Ito mga bala nila. Dagkot eh. Ito mga ex na bala. Huwag po ang lawas.
po. Balihan. Hindi rin nakaligtas sa marahas na paglusob ng mga armadong kapulisan ang mga katutubo na nakatira sa paligid ng KOJC Religious Compound sa Sitio Kitbog, Malungon, Sarangani. Bago kasi ang biglaang paglusob ng mga armadong PNP SAF at CIDG noong 10 ng Hunyo sa naturang religious compound ng KOJC sa Kitbog, ay una nilang pinasok ang mga kabahayan ng mga katutubo sa lugar nang walang valid search warrant. Ang ginawa ng mga armadong otoridad nagdulot din ng matinding takot at trauma sa mga katutubo. At ayon kay Attorney Harry Roque, malinaw yung paglabag sa Bill of Rights. Ito po ay napakalaking paglabag sa garantiya na nakasaad sa ating saligang batas, ang pinakabataas na batas sa ating bayan, na kinakailangan magkaroon ng seguridad ang ating mga kababayan sa kanilang pamamahay, sa kanilang mga papeles at sa kanilang pagkatao. Wala rin anyang karapatan ang mga armadong kapulisan na pasukin ang mga kabahayan ng mga katutubo lalo't wala silang sapat na dokumento para maghalughog. Hindi dapat nila ipinasok yung lugar ng IPRA kasi wala silang search warrant, wala silang warrant of arrest. So wala talaga silang kahit ng karapatan na linusob yung mga IPRA, yung mga IPs na yan sa Sarangani Province. Nababahala naman si Roque sa posibilidad na paulit-ulit na labagin ng mga kapulisan ang saligang batas. Samantala, may hamon din si Roque kay Marcos Jr. na hanggang ngayon wala pa rin kaimik-imik sa ginagawang pambabalahurat at paglapastangan ng mga armadong kapulisan sa mga sagradong compound ng KOJC. Isali pa ang marahas na pagtrato ng mga ito sa mga misyonaryo ng simbahan. Well, meron po tayong prinsipyo na command responsibility. Hindi po pwede na maghugas kamay ang isang presidente kung dapat niyang nalaman na mayroong krimen na nangyari at hindi niya imbestigahan at paparusahan ng mga gumawa ng krimen na ito. So kung ayaw magkaroon ng pananagutan ng presidente bilang tagapagtupad ng ating batas, kinakailangan imbestigahan niya itong mga nangyaring ito, litisin at parusahan ang mga napatunayan ng kasada. Ang ginawang paglusob nga ng armadong kapulisan sa mga religious compound ng KOJC ay nagdulot ng matinding trauma sa mga missionary workers, lalo na sa mga kababaihan at kabataan. Para sa Diyos. So yan na lang po muna ang ating topic sa ngayon. Yan po yung kay BP Sara sa kulang ang suporta sa kaya siya nagbitiw. At yan po sa mga katutubo na ginalugad ng mga pulis at SAB. At yun pong pahayag ni Senator Robin Padilla na siya po ay nananawagan kay Senator Hontiveros na sana imbestigahan yung nangyari na yan dyan sa compound ng KOJC. At yun pong sanabi ko na meron ko ipapakita sa inyo na pahayag ni Secretary Gibo Teodoro at yun pong pahayag ni Secretary Bersamin kahapon at hindi po sila nagkatugma ng sinasabi. At yun pong pahayag ni Secretary Gibo Teodoro ng National Defense na dapat sana yan ang hinihiling ni BP Sara noon, yung pong Department of National Defense. Kaso hindi po siya napagbigyan at ang binigay sa kanya ay yung Department of Education or ang DepEd. So papakita ko po sa inyo yung pahayag ni Secretary Gibo Teodoro, yung pong kanyang sinabi ngayon, bagong bago. So tingnan po natin. So yan po yung pahayag ni Secretary Gibo C. Teodoro Jr. Basahin po natin. China's dangerous and reckless behavior in the West Philippine Sea shall be resisted by the AFP. So napaka-tindi po na sinabi na yan ni Secretary Gibo Teodoro na yun daw pong delikadong hakbang ng or ng behavior ng China dyan sa West Philippine Sea, yung kanilang pag-uugali ay dapat daw yan dapat daw ay ang padalante niya ang ating AFP or ang ating mga kasundaduhan or Armed Forces of the Philippines. Mahirap yan. Hindi natin alam kung anong gusto nitong si Secretary Gibo Teodoro sa mga kanyang pahayag na yan. Their behavior contravenes their statement of good faith and decency. Yan po. Yun daw pong pinapahayag ng mga China or Chinese government ay kabaliktaran po ng ating nakikita sa kanilang ginagawang hakbang. Totoo naman po yun.
talaga pong magkaiba at hindi po natin alam ang kanilang gusto ng mga Chinese dyan. Yung pong kanilang pahayag, iba po sa nakikita natin. Totoo po yan. Pero delikado po yung mga sinasabi po ni Secretary Teodoro na yung pong kailangan iharap natin ng ating kasunod-duluhan dyan. We will not exert our utmost in order to fulfill our sworn mandate to protect our territorial integrity, sovereignty, and sovereign rights. So, tingnan po natin na magiging pahayag ng iba dyan sa sinabi ni Secretary Gibo Teodoro na yan. Siguradong bukas pagpipestahan niya ng ating mga eksperto. Yan po yung kanyang pahayag. So, tingnan po natin bukas at ating pong antabayanan yan. So, tignan naman po natin yung pahayag ni Secretary Bersamin, yung pong pinagsabi niya dyan na aksidente lang daw ang nangyari nung kahapon nung paglusob ng mga Chinese Coast Guard dyan sa West Philippine Sea, yung may naputulan pa na daliri na aksidente daw, a misunderstanding daw. Yan po, basahin po nyo yung nakasulat dyan. Yan po yung pahayag ni Secretary Bersamin. Sabi niya po misunderstanding. Yan po yung pahayag kahapon at marami na pong mga vlogger na diniscuss yan, yung kanyang pahayag na yan, at talagang pinagpisahan pa ng mga vlogger yan noon kahapon. So yan na lang po muna ang ating topic sa ngayon. Bukas po gagawa po tayo ng panibagong updates sa ano po nangyayari sa atin dito sa Pilipinas, diyan po sa ating mga gobyerno sa West Philippine Sea o South China Sea. Antay-antay po tayo sa mga bagong update. Muli po, kung kayo po ay mapadpad sa channel na ito, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, i-click po ang notification bell, i-like at i-share po itong ating mga video. Lagi po kayong mag-iingat at marami pong salamat. Paalam. Adios.